Sobrang aga nga ng pasok ng asawa ko ngayon guys, alas 4 pa lang, kailangan andun na nga siya sa trabaho. Kaya alas 3 pa lang guys, ay nagising na nga ako para nga magluto ng kanyang baunin at para nga makapag-almusal nga siya. Pagising ko, tinalian ko na lang yung buhok ko, hindi na ako magsusuklay niyan dahil nga nagmamadali na nga ako kasi ibababad ko pa nga yung lulutuin ko na manok guys kasi nga nakayelo nga yun. At pagkatapos, ayan, binuksan ko na nga etong pintuan at tignan nyo naman dito sa labas, napakadilim pa nga dahil madaling araw pa nga to, kaya sobrang dilim pa nga sa labas. Ganyan araw-araw yung ginagawa ko guys dahil nga hindi ko yan hinahayaan yung asawa ko na aalis na lang papuntang trabaho na walang laman yung tiyan o kaya hindi man lang nakabaon. Pumunta naman kaagad ako dito sa lababo para nga magmumog. Yan yung una kong ginagawa guys kapag nagising ako. Nagmumumog lang muna ako para naman mabawasan nga yung mga power dyan sa bibig cherry. Naglagay na nga rin ako ng bigas sa kaldero para nga makapagsaing na nga ako. At nagulat pa nga ako dito guys pagbukas ko nga dito sa may gasol. Tingnan nyo naman. Sobrang lumaki nga yung apoy. Medyo sira na din kasi itong gas stove namin guys. Kailangan na palitan. Pero sa ngayon, dahil wala pa tayong budget para dyan, ay pagtyagaan na muna natin to. At ayun guys, nagluto nga lang ako. Itong baon ng asawa ko. Gusto niyang lutuin ko na ulam. Itong ganitong pagkaluto guys sa manok. Yung igisa mo nga sa maraming bawang at sibuyas. Pagkatapos, lalagyan mo na maraming kalamansi. O ewan ko ba kung ano bang tawag sa luto na yan guys. Basta yan yung gusto niyang luto. At pagkatapos nung nakaalis na nga yung asawa ko papuntang trabaho, natulog na muna ako saglit guys. Dahil napakaaga pa nga yan. Antok na antok pa nga ako. At bandang alas 7 na umaga, ayan, inasikaso ko naman yung ulam nga ng mga bata. At yung lulutuin ko guys, etong papaya. At i-adobo ko nga lang to. Meron kasi akong papaya dito dahil nga nung pumunta nga kami kina mama, ayan, pinadalhan ako ni mama ng papaya. Ito kasi yung lagi kong dinadala dito guys. Kapag pumupunta ako dun sa Kananga, nagdadala talaga ako ng papaya. Marami kasing tanim sila mama ng papaya guys, pero ngayon konti na nga lang dahil nga yung ibang tanim nila na papaya ay na-wash out dahil nga nung naglagay nga yung may-ari ng lupa ng pader. Gusto nga ni mama na padalhan nga ako ng pako. Alam nyo ba yung pako guys? Hindi ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog, basta pako nga sa amin. Pero sabi ko nga sa kanya, wag na dahil nga matatagalan siya kasi magkukuha pa nga siya. Medyo malayo yung kuhaan ng pako. Sabi ko sa kanya, magchismisa na muna kami kasi minsan nga lang kami pumapasyal sa kanila. Magchismisa na lang kami at magtagay na lang kami ng 1/4 na tuba. O, diba? Sobrang saya, charing. Sobrang saya kasi sa pakiramdam guys na kahit na meron na kaming sariling pamilya, ay meron pa rin time na makipagbanting nga sa magulang kahit pinsan na nga lang. Alam ko kahit sa ganyang simpleng paraan, alam ko mapapasaya nga sila. Kaya tuwing pumapasyal nga kami doon kina mama guys, ay hapon na nga kami uwi dito sa Ormoc dahil sinusulit nga talaga namin yung time. Hindi talaga yan mawawala yung chismisa namin guys with matching tuba. Ganyan yung banding namin kapag magkita kami, lalo na nga kapag magkasama-sama kaming magkakapatid, sabay-sabay kaming pumapasyal kina mama. Anyways guys, natapos na nga pala ako magluto at napakain ko na yung mga bata. Ayan, umakit naman ako dito sa itaas at mabuti nga yun dahil hindi nga mainit ngayon dahil sobrang ulan nga dito sa amin. Kaya ayan, napag-isipan kong ayusin nga dito sa lagayan namin ng damitan guys. Napakakalat na kasi, tignan nyo naman itong lagayan namin ng damitan. Lapit na nga itong matumbay. Nako, kahit anong tibay nga ilagay mo dito kapag yung mga anak ko kumuha ng damit, ay nako, talagang masisira yan. At ganyan na nga siya guys, tignan nyo naman oh, matutumba na nga talaga yan. Kaya ayan, tinanggalan ko na ng mga damit dahil nga aayusin ko nga to kasi nga baka mabagsak to at masira pa. Nako, wala na ako mapaglagyan nito ng damit. Nung nakaraang linggo ko pa nga sana yan ayusin guys, pero hindi ko nga naayos-ayos. Meron din kasi ako mga ginagawa nga dito sa bahay at alam nyo naman na ako lang talaga yung kumikilos nga dito sa bahay guys. Ayan, dahil nga ako lang yung may third eye, o diba? Pagkatapos ko matanggal etong mga damit dito guys, ayan, inayos ko na kasi medyo nga lumuwag yung ibang mga hook. Kaya ayan, inayos ko na guys. Pagkatapos kong maayos, ibinalik ko naman siya doon nga sa paglagyan ko. Kasi nga ibabalik ko na nga itong mga damit. Medyo napagod na din kasi ako din guys kasi masakit sa likod yung laging yumuyo ko. Sobrang dami kong tupiin nga at marami pa nga akong nilabahan na hindi ko pa natupi. Pagkatapos eto pang pinagtanggal ko na damit, inayos ko na. Paano ba naman kasi etong gawain ng pagtutupi guys ay talagang paborito ko. Dahil sobrang paborito ko itong gawin guys, ilang linggo na nga akong nagtambakan nga ng mga tupiin dito sa bahay. Hindi ko pa nga natapos yung mga tupiin ko dun sa itaas, iniwan ko muna guys dahil nga alas 4 na nga yan ng hapon, nag-asikaso na nga ako ng ulam para nga hapunan namin. Ayan, nagkiwa lang ako dito guys ng gulay, kalabasa, sayote, pagkatapos okra at talong. At etong dahon nga ng kamote, pagkatapos maraming malunggay. Ayan guys, pagkatapos ko mahiwa yung mga gulay, niluto ko na at eto hinimay ko naman etong mga dahon na gulay dahil ihuli ko nga to sa paglagay kasi alam nyo na mabilis nga lang talaga tong maluto. At ayun, pagkatapos ko mahimay yung mga gulay, hinugasan ko naman to guys at ayan, naluto na nga tong una kong nilagay ng kalabasa at sayote. Kaya ayun, nilagay ko naman dito etong hinimay ko na dahon ng kamote guys. Pagkatapos, tinimplahan ko lang ng papalasa, asin, pagkatapos magic sarap lang. At tong okay na nga yung lasa, last ko namang nilagay etong malunggay. Pagkatapos
Pagkatapos kong malagay yung malunggay, pinatay ko na yung apoy dahil sobrang dali lang talagang maluto itong malunggay guys. At nagprito na nga rin ako nitong manok. At ayan, luto na. Kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.